Magandang hapon po mga kapatid at muli po ay narito po ulit ako upang magbahagi sa inyo ng konting kaalaman upang palakasin at paalalahanan ng isa't isa. So muli po ako pinagpapasalamat sa inyong oras na ibinibigay. Hindi lamang po sa akin kundi sa lahat po ng nagbibigay ng mensahe sa araw-araw. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Kami po ay pinagpapala mo ng iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, ito po ay magsilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin. At ito po ay magbigay ng malaking pag-asa at katatagan sa aming pananampalataya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating po pag-uusapan ay patungkol sa lumang tipan kung saan po ay ginagawa ng mga Hebreo. Meron po kasi mga talaan sa Biblia, mga salita, na minsan ay nababanggit, pero hindi po natin minsan lubos na naiintindihan kung ano po ito. Ang ating paksa po ngayon ay patungkol sa pagtutuli, spiritual at pisikal. Sa lumang tipan po, sa Genesis, kung inyo pong makikita sa Genesis 17, ang pagtutuli, ano ba itong pagtutuli? Ito po ay isang gawain ng mga patriarka, mga taong may relasyon sa Diyos. Ito po ay ginagawa nila pagtutuli sa laman o yung circumcision of the flesh. At ito po ay tipan. Sa lumang tipan, bagamat wala pa ang kautusan ni Moises, ito po ay tipan. Ito po ang sinasabi sa Genesis 17. Ganito ang inyong gagawin, chapter 17, verse 10 po, ng Genesis. Ganito ang inyong gagawin sa lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Ulitin ko po Ganito ang inyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At yan ay magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din ang mga alipin, dayuhan, ay tutuliin sa pagsapit ng ikawalong araw. Nabanggit po din yung ito po ay magiging tipan. Wala pa po ang kautusan ni Moises nung panahon ito. Pero ginagawa po nila ito bilang, sabi ng Diyos, ito po ay magiging tipan nila sa isa't isa. Kasunduan sa pagitan ng mga Hebreo at ng Diyos na si Yahweh. Kaya po tinawag na lumang tipan, yung ibinigay ang kautusan kay Moises, at itong tipan na to, nauna itong tipan ni ipagtutuli, ay ito po ay sa lumang tipan. So nakikipagtipan ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng ganitong ginagawa. Pag tinutuli po mga kalalaki. Sa mga kalalakihan lamang po ito, mga kapatid. At sa kanila, pag ginagawa nila po ito, tatandaan nyo po, ito po ay pagsunod sa tipan. Pag tinuli ang isang lalaki o anak na lalaki sa ikawalong araw, ito ay pagpapakita ng tipan nila sa Diyos. Pero puntahan natin sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, ginagawa rin naman natin ito. At ang mga magulang alam ito, maging ang mga kabataan, sapagkat ang pagtutuli ay ginagawa sa karamihan sa kalalakihan. Pero hindi po naiintindihan ng tao na ito'y tipan. Ginagawa lamang ito sapagkat ang sinasabi nila, ito raw ay para daw mabilis lumaki ang bata. Kumbaga, magkaroon ng tamang kaisipan. Sapagkat itinuturing na marumi sa mga Hebreo kapag hindi ka tinuli. Pero sa ating ginagawa, pero hindi po tayo mga Hudyo o Hebreo. So, ito po'y tipan. Kapag ikaw ay tinuli, ito po ay pinakikita mo, nakikipagtipan ka sa Diyos. Ito po ay tipan, inaalala mo yung kasunduan na ikaw ay kumikilala sa Diyos at ikaw yung bayan. Kung babasahin niyo po yun sa dulo niyan, sabi yan, sino mang lalaki, yung verse 14 po. Okay, 13 po. Ibaba po natin, 17:13. Ang tandang ito sa inyong katawan ay magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ayan.
Verse 14, 17 na, Genesis 17:14. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi pagkat hindi siya tumutupad sa ating kasunduan. Ito po'y kasunduan, tipan. Ngayon po, sinabi ko nga natin na tayo naman po, tayo mga magulang, alam natin itong pagtutuli. Ginagawa po natin ito sa mga anak. Pero minsan hindi po ikawalong araw. Sila po sa ikawalong araw, pag sila po ay nagkaanak ng lalaki, tinutuli po nila ito bilang tipan sa Diyos. Pumunta po tayo sa Romans. Ito po talaga yung ating paksa. Patungkol din po ito sa pagtutuli. May binabanggit po kasi si Pablo rito sa Romans patungkol sa mga Hudyo. Ang kinakausap po ni Apostol Pablo rito sa Romans ay yung mga Hudyo. Romans chapter 2. Chapter 2 verse 25. Okay, basahin ko na po Romans chapter 2 verse 25. Ang inyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tuli. So ang kausap po ni Apostol Pablo ay yung mga Hudyo. Ang pinag-uusapan nila yung kautusan. At sabi rito, ang inyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hiningi ng kautusan, hindi ba siya itinuturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Datapwat kayong may kautusang nasulat ay lumalabag naman dito. Okay. Yan po yung chapter 2 ng Romans, verse 27. Ang mga hintil, pinag-usapan po natin, ang mga kapag ikaw ay hindi Hudyo, ikaw ay hintil. At kapag ikaw ay Hudyo, syempre hindi ka hintil. Ang mga hintil ay pinupulaan ng mga Hudyo sapagkat sila ay may kautusan. May sinasabi ng mga hintil sa mga Hudyo, kayo may kautusan kayo, hindi nyo naman sinusunod. Nilalabag nyo. Samantalang kaming hindi mga tuli. Sabi, hindi po sila nakipagtipan sa Diyos. Kahit wala kaming kautusan, sabi dyan, kahit hindi kami tuli, maituturing na tuli kami sapagkat kahit wala kaming tipan sa Diyos, hindi namin nilalabag at gumagawa kami ng mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya sabi diyan, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat nga naman, itong mga Hudyong sinasabi nilang meron silang tipan at may kautusan sila, ay nilalabag naman nila. Sila yung may kautusan at sinasabi nilang malapit sila sa Diyos, kaya sila pinupulaan ng mga hintil. Kaya sinasabi diyan, kayong mga hintil ay hahatulan, ay kayong mga tuli ay hahatulan ng mga dituli. Ibig sabihin ito yung walang tipan. Mga hindi Hebreo. Sapagkat sila ay sumusunod, sabi yan, ang pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan. Yun po, kapag ikaw ay tuli, mahalaga lamang yan kung tumutupad ka sa kautusan. Pero kung hindi ka sumusunod, ito sabi, kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hiningi ng kautusan, hindi ba siya itinuturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Datapat kayong may kautusang nasulat ay lumalabag naman dito. So isipin nga natin, sinasabi natin, itong mga hintil, wala naman itong kautusan Hindi naman sila nakipagkasundo. Pero ginagawa rin nila. Pero sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay ng maayos sa paningin ng Diyos, para din silang tuli. Samantalang kayong mga tuli, meron kayong Diyos, meron kayong kautusan, nilalabag nyo naman. Kaya sabi nilalait ng mga hintil ang pangalan ng Diyos dahil sa inyo, sabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo. Ito na po ang kasagutan, sabi po sa verse 28. Sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang mga magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. So yun pala yun, Hindi ka pala tunay na Hudyo kapag hindi dahil sa mga magulang mo yung Hudyo. Ulitin ko po, sapagkat
Hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang mga magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. Ito na po ang sagot. Verse 29 ng Romans chapter 2. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtutuli sa laman ay panlabas lamang. Hindi nangangahulugan na bago na ang puso't kalooban mo. Yan ay panlabas ang pagtutuli. Mamaya babasahin po natin yung sulat ni Pablo sa Galatians. So ano sabi ni Paul? Ang tunay na tuli, ang tunay na Hudyo ay ang isang taong nabago ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Samantalang, ang mahalaga daw ay nabago yung puso't kalooban. Yun ang itinuturing na tuli. Nabago. Spiritually po, mga kapatid, kasi yung pagtutuli, physical po yun, panlabas. Hindi nangangahulugan pag tinuli ka panlabas, nabago na ang yung puso't kalooban. Samantalang yung taong tumanggap ng Espiritu ng Diyos, nabago yung kanyang puso't kalooban, maituturing na tunay na tuli at maituturing na tunay na lahi ni Abraham, tunay na Hudyo, sapagkat nabago ang puso niya sa pamamagitan ng Espiritu. At ang sabi, ang papuri niya ay para sa Diyos, hindi para sa tao. Ulitin ko po, sabi dito, ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang mga Hudyo kasi pinangahawakan nila yung panlabas, katulad ng kautusan. Sila ay nag-o-offer sa Diyos, samantalang paulit-ulit din naman sila nagkakasala. Kaya nga sa Hebreo, nagagalit ang Panginoon sapagkat nag-o-offer sila paulit-ulit, nilang ginagawa, paulit-ulit din sila nagkakasala. At pinangahawakan nilang itong panlabas na seremonya. Gayong hindi naman ito talaga nakakapagpabago ng puso ng tao, ng buhay ng tao. Samantala ang isang tao kapag tinanggap ang ating Panginoon, bagamat siya hindi tuli, hindi siya Hudyo, pero tinanggap niya ang Panginoon at natanggap ng taong itong Espiritu at siya'y nabago sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ang papuri ay papuri sa Diyos, hindi papuri. Tandaan niyo po ang pagtutuli sa laba ng laman ay panlabas lamang po. Hindi nangangahulugan na bago ka na. Okay, puntahan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo bago tayo magtapos. Ito po yung huli. Supporting po ito sa Galatians. Kailangan pa ba ng pagtutuli para maging Kristiyano ka? Kasi may mga Hudyo na kailangan para ganapin yung mga ginagawa ng mga Hebreo, yung mga seremonya para maging tunay na Kristiyano. Galatians chapter 6, ayan. Supporting po ito, Galatians chapter 6, verse 15. Ito po ang sabi, hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Ayun. Okay. Hindi na raw mahalaga yung pagtutuli na panlabas. Kasi mayroong mga bansa na hindi po sila tinutuli, mga kapatid. Dapat po natin malaman yan. Sa bansang Pilipinas, ginagawa po natin yan, pero hindi po tipan. Kumbaga, may mga kasabihan kasi yung mga matatanda na kapag nagpatuli ang isang bata, magiging matured siya, mabilis siyang lumaki. Pero sa lumang tipan kasi, ito'y tipan nila sa Diyos. Ngayon, ang katanungan nga, kailangan pa bang tuliin para maging tunay na Kristiyano ang isang taong tumanggap sa Panginoon? Hindi na, sabi ni Pablo. Ulitin ko po, no? Dito po kasi tayo magtatapos. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ang pagiging bagong nilalang. Ang mahalaga yung pagiging bagong nilalang. Pwede kasing tinuli ka, hindi naman nabago yung puso't kalooban mo. Panlabas lang. Hindi naman tayo mahawak sa panlabas, sabi ni Pablo. Kailangan yun sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, the old
has gone, ang luma, ang dating pagkatao ay wala na, at siya'y bago na. Yun yung mahalaga, yung isang pagiging bagong nilalang. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay ang puso ang baguhin. Bagamat yung panlabas po, magiging yan pa rin yan, pero yung puso natin, pag binago ng ating Panginoon, yun ang pinakamaganda. At yun ang katibayan na ikaw nga ay may buhay ang tipan sa iyo ng Diyos. Kasi nasa bagong tipan na po tayo, wala na po tayo sa lumang tipan. So kayong bagong tipan ay si Kristo. Ang sino mang tumanggap kay Kristo ay babaguhin niya hindi lamang panlabas, babaguhin niya yung puso upang maging isang bagong nilalang. Yun lamang po mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama sa akin at God bless po at tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Patuloy pa, Panginoon, na dagdagan mo aming kaalaman upang lalo pa naming maintindihan ang mga salita mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.